Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ikinagagalak ko po na kayo po ay anyayahan na panoorin ang OHC video ng Mensahero ng Silangan. Sapagkat kung kayo po ay may mga katanungan sa inyong isipan na hindi nasasagot, baka sakali dito po masagot ang inyong mga katanungan. Sapagkat ako po, noong hindi ko pa po ito napapanood, marami din po akong mga katanungan na gumugulo sa aking isipan. Ngunit nung dumating po itong video na ito sa buhay ko at pinanood ko, dito po nagkaroon ng linaw ang mga gumugulo sa aking isipan. Lahat po nasagot. Kaya pagpapala po ito para sa akin. Sana sa inyo din po. Be blessed! At kung kayo po ay naliwanagan at nasiyahan sa inyong mapapanood, paki-like and share lang po. Follow the link po. Nasa baba lang. Thank you po! Masayang pagbati sa inyong lahat mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Una sa lahat, taos-puso naming wini-welcome ang mga bago nating kapatiran na kapapasok lang sa kawan at nagpapasakop sa covenant ng ating Ama. Hangad nitong video na lalong pagtibayin ang kanilang pananampalataya sa kabila ng kaliwat kanang persecutions na pinagdadaanan ng kawan. At para sa inyong mga kumukutya at nagpi-persecute sa kawan ng OHC, maiksi lamang ang mensahe ko sa inyo. Walang paligoy-ligoy para maintindihan ng lahat. Sasagutin ko ang inyong mga paratang. Una, sinabi niyong kami ay Antikristo, Antichrist. Pangalawa, sinasabi niyong kami ay kulto. Magkalinawan tayo ngayon para magkaalaman na. Ano ba ang kulto? Pag sinabing kulto, yan ay katuruan at organisasyon na nagmumula sa pambabaluktot ng mga kasulatan. Isa pang pinakahuhulugan ng salitang kulto ay isang lihim na organisasyon na may masamang hangarin. Ito ang tanong ko sa inyo. Ang OHC teachings ba ay lihim na katuruan? Hindi. Nakapublish po ito sa YouTube. Ang ginagawa ng OHC ay back to covenant na naaayon sa kasulatan. Tapos, tinatawag niyong kulto? Magkalinawan nga tayo. Ang itinuturo namin ay ang Torah at ang covenant ng Ama. Kulto ba ang tawag niyo dyan? Aba, ginagawa niyo ng masamang imahe ang isang banal na gawain. Binabaliktad niyo ang mabuti, ginagawa niyong masama. Malinaw na kayo ang mga kultong kampon ng dyablo. Indeed, ang Christianity ay kulto. Patunayan ko na ang Kristyanismo ay kulto ng dyablo na sinimulan ni Pablo at ipinasok ng mga Greeks sa Biblia. Unang punto, ilang libong ninuno natin ang tinuhog ng espada, tinagpasan ng ulo, at pinadanak ang dugo at pinagmalupitan ng mga nagdala ng kultong Kristyanismo dito sa ating bansa. Yan ba ang fruit of the Spirit ng Kristiyano? Sagutin nyo mga pastor bago kayo magbanal-banalan drama. Yan ba ang Espiritu ng Kristo nyo? Ang padanakin ang dugo ng ating mga ninuno? At kami pa ngayon ang tinatawag nyong kulto?
Tigilan nyo nga ang kahipokritahan nyo. Pakurba-kurbata pa kayo at mga long sleeve, samantalang ang mga members na kinukolektahan nyo ng pera ay halos walang kain. Sino sa atin ang kulto? Ano ang ginawa ng mga Kristiyano kay Lapu-Lapu, ng mga Bisaya, hanggang kay Jose Rizal sa Katagalugan, pati ang sarili nyong mga ninuno? Pinatay ng mga nagbabanal-banalang Kristiyano. Yan ang inyong relihiyon. Mga historians, magsalita kayo. May mga pinag-aralan kayo at edukado. Bakit tahimik kayo sa isyong ito? Bakit hindi kayo magsalita at ilabas ang totoong history ng ating bansa? Pangatawanan ninyo ang mga doctorate degree ninyo. Rectify the wrong committed by these so-called holy religions. Silence is being complicit. Sa mga banal-banalang umaakusa sa amin na kami ay kulto, ang inyong relihiyon at sekta ay anak ng kultong Kristyanismo at ngayon kaming mga nagtataguyod ng covenant ng Ama ang tinatawag niyong kulto at ang inyong uhaw sa dugo na relihiyon ang banal? Come on, nagdidiliryo yata kayo sa kahipokritahan. Katotohanan, malaki ang pananagutan ng inyong relihiyon at sekta kasama kayong mga miyembro na sumusuporta sa kultong Kristyanismo. Pinadanak ng inyong organisasyon ang dugo ng mga inosente at ngayon kayo ay magbabanal-banalan na parang maaamong tupa? Wow! Espiritu ng dyablo ang nagpapagalaw ng inyong organisasyon mula sa simula. Malinaw ang history, malinaw ang kasaysayan, malinaw ang kasulatan. Matthew chapter 7 verse 15. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. History proven, mga nagbabanal-banalan, ngunit bula ang mga tagapagturo na nag-aanyong tupang maamo, ngunit mababangis na lobo pala. Moment of truth. Sino sa akala nyo ang tinutukoy sa talata na yan? Sino at anong relihiyon ang may history ng mga pagpatay? Yun ang kulto. Test the spirit. Subukan nyo ang espiritu. Makikita nyo ang mga huwad sa kanilang mga gawa. History speaks. Nagsasalita ang kasaysayan ng ating bansa at ng buong mundo. Ito, prangkahan tayo. No Limitang Hirinoon, Ophirian Heritage Conservatory ngayon. Hindi nyo pa rin ba nauunawaan ang nangyayari? Ha comenzado el ajuste de cuentas. Sagutin ko ang pangalawang akusasyon na ipinupukol. Antikristo daw ang Ophirian Heritage Conservatory. Ilagay natin sa tamang context ang issue. Sino ba talaga sa akala nyo ang mga anti-Messiah? Pakinggan natin ang salita ng tunay na Messiah. Truth is truth. John chapter 5 verse 43. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi niyo ako tinanggap. Ngunit kapag may dumating sa sarili niyang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Matanong ko nga kayong mga Kristiyano, nauunawaan nyo ba talaga ang talatang yan? Manalamin nga kayo para malaman nyong kayo ang tinutukoy dyan. Tandaan, ang nagsasalita dyan ay ang tunay na Mesaya. Ulitin ko, ang may salita niyan ay ang tunay na Mesaya. Sinabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Simple lang yan. Noong ang tunay na Mesaya ay naparito, ang ginamit niyang pangalan ay ang pangalan ng kanyang Ama. Sa makatuwid,
Pangalan ng Ama ang nasa pangalan niya, at siya ay nagbigay ng babala at kanyang sinabi na may isang huwad na darating na may ibang pangalan. Ngayon, kung kayo nga'y naghahangad ng katotohanan, sana nauunawaan nyo kung gaano kahalaga ang pangalan bilang identity ng tunay na Mesaya. Sa pamamagitan ng pangalan, makikita natin, makikilala natin ang tunay versus huwad na Mesaya. Napakasimple lang, di ba? Anong mahirap dyan? Pinapahirap yan dahil sa mga bulaan yung doktrina. Ngayon, para makilala natin kung sino ang tunay na Mesaya, balikan natin ang sinabi ni Prophet Isaiah. Sinabi niya, ang tunay na Mesaya ay magmumula sa angkan ni Jesse na ama ni King David, tribe of Judah, mga Israelite. At bilang mga Israelite, sila ay mga Hebrew. Sila ang mga descendants ng mga inilabas mula sa Egypt sa pangunguna ni Moses. Alam na natin yan. Patunayan ko na sila nga ay mga Hebrew. Exodus chapter 10 verse 3. So Moses and Aaron went to Pharaoh and said to him, "This is what Yahweh, the Elohim of the Hebrews, says, how long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go so that they may worship me." Tagalog, pinuntahan ni Moses at Aaron si Paraon at sinabihan ng ganito, ito ang sinabi ni Yahweh ang alahayam ng mga Hebreo. Hanggang kailan ka magmamatigas at tatangging magpakumbaba sa akin? Palayain mo ang aking bayan upang ako ay kanilang sambahin. Marami pong verses sa Biblia ang nagpapatunay na ang mga inilabas mula sa Egypt ay mga Hebrews. Hindi po natin iisa-isahin. Tingnan nyo na lamang. Ibigay ko ang verse. Exodus chapter 2 verse 13. Exodus chapter 3 verse 18. Exodus chapter 5 verse 3. Exodus chapter 7 verse 16. Exodus chapter 9 verse 1. Exodus chapter 9 verse 13. Yan ang mga patunay na ang mga Israelita ay mga Hebrews. Therefore, si King David at ang Mesaya ay Hebrew. Ang kanilang mga pangalan ay Hebreo. Ang tunay na Mesaya ay Hebrew. Kaya huwag ninyong ginagawang Grego. Hindi po siya Greek, Hebrew siya. Ang sinasamba naman ng mga Kristiyano ay ang Greek Messiah at hindi ang tunay na Hebrew Messiah. Pinaninindigan ng Ophirian Heritage ang katotohanan yan. Totoo po yung sinasabi namin. At dahil sa paninindigan namin sa katotohanan, ang tunay na Messiah ay isang Hebrew at may Hebreong pangalan. Kung kaya't, pinipersecute ninyo ang Ophirian Heritage. Hindi kami nagtataka sa inyong mga ginagawa ngayon. Paumpisa pa lang kayo. Expected na po namin ang mangyayari sapagkat nasusulat. Matthew chapter 10 verse 22. And ye shall be hated by all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. At kayo ay kasusuklaman ng lahat dahil sa pangalan ko. Ngunit kung sino man ang makatagal, siya ay maliligtas. Isa pa, Matthew 24, verse 9. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated by all nations for my name's sake. Tagalog, kayo ay uusigin, pahihirapan at papatayin dahil sa pangalan ko. Sa muli, ano ang tunay na pangalan ng tunay na Hebrew Messiah? Hebrew. Ano ang dumating na pangalan ng huwad na Messiah? Greek. Jesus Christos. Iso Christi sa Latin. Jesus Christ sa English. Hesus Kristo sa Tagalog.
fake Messiah. Ulitin natin ang sinabi ng tunay na Messiah. John chapter 5, verse 43. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in His own name, you will accept him. Ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi niyo ako tinanggap. Ngunit kapag may dumating sa sarili niyang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Yan ang ginawa ninyong mga Kristiyano. Ang huwad na Mesaya na may huwad na pangalan ang tinanggap nyo at sinasamba nyo. At ano ang nakatakda ninyong gagawin sa amin? Kaming mga ipinaglalaban ang tunay na pangalan at identity ng tunay na Mesaya. Ito ang gagawin nyo. Matthew 24 verse 9. Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you, and ye shall be hated by all nations for my name's sake. Ngayon, mga Kristiyano, sino yang Jesus Christos or Jesus Christ na sinasamba nyo? Greek, huwad, fake, peke. Tapos kung makakutya kayo sa amin, wagas. Sino ngayon sa atin ang kulto? Kayong mga sumasamba sa huwad. Kayo ang kulto. Ang sinasamba nyo ay ang Kristo ng mga Greeks at Romano na pumatay sa tunay na Mesaya at nagpahirap sa tunay na Israel ni Jacob. Hindi ba't mga Romano ang pumatay sa Mesaya? Aber, sino ang lumalatigo? Sino ang sumaksak? Si Longinos, Romano, ginawa pang santo. Pinahirapan at pinatay ang tunay na Mesaya ng mga sundalong Romano na sumakop sa Judea. History proven po yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Kahit sa ang books of history nyo, kalkalin yan. Sino ngayon sa atin ang nakaanib sa kultong pumatay sa tunay na Mesaya? Manalamin nga kayo mga Kristiyano bago nyo kami kutsain. Noong nakaalis na ang tunay na Mesaya, at ipinalit na ng mga Greek at Romans ang huwad na pangalan ng kanilang huwad na Mesaya. Ipinasok sa New Testament yung Hesukristo ninyo at inagaw ang kapurihan na para sana sa tunay na Mesaya ng mga Hebreo. Sino ang promotor? Si Pablo. Saan niya unang itinatag ang Kristyanismo? Alam niyo ba? Sa Antioch. Basa-basa din po kayo ng history. Nasa Biblia din po yan. Para hindi kayo maging mangmang na mga pastor at tagapagturo. Malaki ang pananagutan nyo dahil marami kayong inakay patungo sa impyerno. Yan ang totoo mga pastor ng Kristyanismo. Nagsimula na ang OHC na ilahad sa buong mundo ang buong katotohanan. No Limit ang noon, Oferian Heritage Conservatory ngayon. Hindi nyo ba napapansin na umiikot lang ang panahon? Nasusulat, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Nagkatotoo ba ang sinabi ng tunay na Mesaya na may darating na huwad na Mesaya gamit ang ibang pangalan? Yes, Greek ang pangalan ng huwad na Mesaya at kayo ang mga followers. At kayong mga Kristiyano ang nagsusulong ng kultong sinimulan ni Pablo sa Antioch. Kaya tumigil kayo sa banal-banalang drama ninyo. Bilad na po ang katotohanan. Ang tunay na Mesaya ay Hebrew. Ang Jesus Christos ninyo ay Greek, huwad, peke. Banal-banalan pa kayo dyan. Ngayon, Antikristo ba kami? Antichrist ba ang OHC? Basahin nyo ang sagot sa screen dahil alam kong i-chop-chop na naman ito ng mga bulaang critics itong aking video. Basahin nyo ang screen habang pinakikinggan nyo ang narration. At kayong lahat na sumasamba sa huwad na Mesaya ang tinutukoy sa Revelation 13 na tumanggap ng Mark of the Beast.
Hindi nyo ba alam na matagal nang nakapagkit sa inyong mga utak ang marka ng hayop at nakakabit sa inyong mga gawa, right hand? Matagal nang sinimulan ang pagpersecute sa mga tumangging magpasakop sa beast system at sa mga tumangging tumanggap sa mark of the beast. Hindi nyo ba alam? Yes, hindi nyo alam. Sapagkat ginawan nyo ng pantasyang doktrina ang Biblia. Kaya hindi nyo namalayan na ang mark of the beast ay sinimula na on the international level, kung saan ang mga bansang hindi naninikluhod sa beast government ay pinapatawan ng economic sanctions. Cannot buy nor sell. Alam nyo ba ang tinatawag na economic sanctions na ipinataw upang gipitin ang Iran at China? Yan ang paunang fulfillment ng Revelation 13. At darating ang panahon na ang implementation ng cannot buy nor sell ay down to the grassroots, down to every citizen. Sino ang nasa likod? Christian nations, America at Europe, kung saan nagmula ang kultong Kristyanismo na inyong kinaaaniban. Ang Kristyanismong pumatay ng libo-libo nating ninuno. Sino ngayon sa atin ang kulto? Kawawa naman kayo. Sa mga nagpasakop na sa covenant, huwag kayong magulumihanan o mangamba, sapagkat nasusulat, muling babalik at babangon ang kingdom. Muling tatayo ang house of David. The kingdom will rise dahil babalik ang tunay na Mesaya, the King of Kings. Mula sa silangan, dito sa atin, ang paghahanda ay nagsimula na. Kung paanong inihanda ni John the Baptist ang dadaanan ng tunay na Mesaya noon, ganon din ang paghahanda na nangyayari ngayon. Malakay chapter 3 verse 1. I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly, Yahweh you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says Yahweh Almighty. Dumating na ba ang messenger na maghahanda ng dadaanan ng King of Kings? Yes. Common sense. Naririnig nyo na ang mensahe sa makatuwid. Dumating na ang mensahero na maghahanda para sa pagdating ni King Yahweh. Hindi na mahalaga kung sino ang mensahero. Ang importante ay ang mensahe. Ang mensahero ay may malinaw na mensahe. Bumalik kayo sa covenant. Back to covenant po tayo. Yan ang mensahe. Hindi relihiyon, hindi sekta, kundi covenant. Sa ganyang paraan, magigising at muling babangon ang 12 tribes of Israel ni Jacob. Yan ang paghahanda sa pagbabalik ni Messiah, King Yahweh. Bahagi ng paghahanda para sa King of Kings ay ang revival ng Levitical priesthood. Yes, nanunumbalik na ang Levitical priesthood. Muling pumapaimbulog ang tunog ng mga shofars. Muling umuusok ang mga insenso. Pasan ng priesthood ang covenant na magpapabagsak sa religious empire ng Babylon. Hindi titigil ang boses ng silangan upang tuparin ang kanyang mandato. Isaiah chapter 46 verse 11. From the east I summon a bird of prey, from a far off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that I will bring about. What I have planned, that I will do. Mula sa silangan, tinawag ng Ama ang ibong mandaragit para sa kanyang layunin. Ang ibong mandaragit na sinasabi ni Prophet Isaiah ay siya ring tinutukoy na anghel na sisibol sa silangan sa Revelation chapter 7. Huwag po kayong magpapaloko. Ang ibong mandaragit na inilarawan ding anghel ng silangan ay may katangi-tanging katangian.
Dala niya ang tunay na pangalan ng Ama at ng tunay na Mesaya. Dala niya ang covenant. Sa makatuwid, kung ang alam ninyong nag-aangkin na siya ang anghel ng silangan, o dili kaya siya ang ibong mandaragit, ngunit wala sa kanya ang pangalan ng Ama at ng Mesaya, at wala sa kanya ang covenant, maliwanag na huwad ang nagpapakilalang anghel na yan. Peke. Para sa mga tumutuligsa sa amin, at sa lahat ng mga bulaang pastor at mga tagapagturo ng mga bulaang sekta, ang panahon na ibinigay para sa inyo ay kakaunti na lamang ang natitira. Pakinggan nyo itong sasabihin ko. Save your souls. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Oferian Heritage Channel. Sa mga magpapabautismo, makipag-ugnayan lang po sa Joshua Committee. Click nyo lang ang link na nasa ibaba po nitong video upang makapasok sa Joshua Group. Sila ang tutulong sa inyo upang makasama kayo sa aming kawan. Para sa mga bago pa lang mabautismuhan, patuloy nyong aralin ang mga video natin upang lumalim ang inyong kaalaman at maging matatag ang inyong pananampalataya. Para sa mga new subscribers, huwag na huwag ninyong kalilimutan na panoorin ang The Guide. Ang link ay nasa ibaba din nitong video. Hanggang sa muli, mga Oferians, stand for truth. Be blessed. Shalom. At kung kayo po ay naliwanagan at nasiyahan sa inyong mapapanood, paki-like and share lang po. Follow the link po. Nasa baba lang. Thank you po.